Dili tatong tubig lang. What's up mga langga? Good morning. May buntag ratong tanan mga langga. Nag-topless man akong insect dire eh. Good morning. So good morning mga langga, no? So today is Sunday. Happy Sunday po sa ating lahat mga langga. And this is my first day. Tatapos ko lang po maligo mga langga. This is my first day na nakaligo tayo mula nang magkasakit tayo mga langga. Because yun nga, hindi pa masyadong magaling tayo ng mga nakaraang araw. Kaya hindi mo na natin pinilit yung sarili natin na magmaligo. No? Kaya, sobrang ginaw dito sa bukid mga langga kung alam nyo lang. Kasi bagyo nga. Bagyo dito. Ano siya? So, kaliligo lang po natin mga langga. And si Insik naman na nasa aking likod ay naghahanda po siya mga langga. Kasi, ngayon na din siya babalik sa pamamasada ulit. Simula nung bagyo mga langga. Kay sa awa ng Diyos ay medyo humupa na yung baha. Bumaba na yung baha mga langga. And of course, yung hangin ay hindi na masyado tsaka yung ulan. Pero meron pa rin panakanakang ulan mga langga. Kaya sinabi ko kay Insik na always magdala ng raincoat. Kasi delikado no na mabutan siya ng malakas na ulan tapos wala siyang panangga ba. So, yung aking karamdaman naman mga langga sa ngayon ay hindi pa talaga siya masyadong okay. Meron pa rin barado pa rin yung aking ilong mga langga. Pero naligo ako ng maaga para talaga namang hindi tama ako no. Hindi, bago sumikat ang araw mga langga kasi sabi ng mama ko na kapag medyo okay na yung pakiramdam ko ay maligo daw ako ng maaga. Hindi pa Your sumisikat. coffee lang ga. Wow, thank you. Hindi pa sumisikat yung araw. Ako chinas. Para daw para daw ka nang magiging maayos Excuse sa akin. Kunin ko yung unang cellphone ko. para daw magiging maayos na yung ating pakiramdam mga langga, no? Kaya talaga namang thank you so much kay Insik na ginawan din ako ng coffee. Kasi kailangan daw nating uminom agad ng gamot pagkatapos maligo para daw masugat jud ba. Hindi na siya makakuan bitaw. Hindi na siya hindi na siya bumalik yung ating karamdaman mga langga. Meron akong paubo-ubo pa rin mga langga, no? So ilang beses kaming nag-brown out dito nung bagyo mga langga. Pero nagpapasalamat ako kay Auntie Josie kasi binigyan niya tayo ng ito. Malaking tulong itong binigay niya na pailaw ba nung nagpadala siya ng balikbayan box. Ayan mga langga. Ayan, malaking tulong to sa amin mga langga kasi ilang beses na nag-brown out dito nung bagyo kasi nga sobrang lakas ng hangin, siguro naputol yung mga wirings, may natumba na poste, tapos merong gumuho doon na lupa doon sa unahan sa amin mga langga. Kasi nga meron ditong lupa na mataas na hakuan ba. Nasa mataas na lugar siya. Gumuho daw yung mga parte doon. So kaya in-advise ng mga residente dito sa bukid na mag-ingat lagi lalo na sa mga na nakatira sa mga mataas na part ng bundok o nasa mga bukid talaga at saka dito sa malalapit sa sapa. Ayun yung advice no. Kaya ngayong medyo humupa na yung bagyo, ewan ko kung nasaan na yung bagyo ngayon. Siguro tapos na siyang nagragasa, tapos na siyang naghasik ng lagim. Wow. Kaya back to normal na po tayo mga langga. So balik na po. Sa inyo mga Kensik, magpaalam mo na ako. Ako po ay babalik na po sa aking pamasada. And ingat po tayong lahat mga kids. Ako rin nag-iingat po kasi ang sarili at saka kay nila kay langga. So kiss mo na po lang dati. So bye-bye. Si Insik po ay may pasahero siya ngayong isang tao lang naman po. And ayun nga mga langga, naisip namin ni Papa na since mula nung birthday ko, yun yung last namin punta ng bayan mga langga. Yung talaga yung last na punta namin ng bayan ng birthday ko. So, kailan pa yun? 30 pa yun. June 30 pa yun. So, hanggang ngayon, hindi pa rin kami nakapunta ng bayan ulit ba? Hindi pa rin kami nakapasyal. Kasi nga, pagkatapos ng birthday ko, yung okasyon ni Inday Lucy, tapos
ayun, sumunod naman yung mga bagyo, nagkasakit tayo, tapos di binagyo, hindi makatawid, binaha, kaya yun, hindi talaga kami makapunta ng bayan mga langga. Kaya medyo kanang nakaano na ano kami ni Papa ba. Mura bito gilaay bito kami dito sa amin. Lalo na nitong hindi pa rin nakikita yung araw mga langga. Hindi ko alam kung nasaan yung araw. Siguro yung araw namista or namisita yung araw. Kasi kahit wala na yung hangin mga langga, yung araw ay hindi pa rin nagpapakita. Ano hanggang ngayon ay talaga namang nagtatago pa rin siya. Masama, medyo ano pa rin, cloudy ba? Hindi pa rin nagpapakita yung araw. Plano pa naman namin ni Insik tsaka ni Papa na pagkatapos niyang ihatid yung yung pasahero niya ay sasama kami sa kanya sa bayan. Kasi mga langga, kape tayo. Coffee mga langga. Dark coffee yan. Black coffee lang to mga langga, black. I prefer black coffee in the morning kay parang hindi na kompleto ang kuhan, pero sila si Insik naman ay tapos na sila siya kasi Papa na kumain ng tughong. Yung sinasabi ko sa inyo noon ba na kani nilagyan ng nilagyan ng kanang tubig tsaka pinakulo ng konti yung tughong na yun. Yun nga mga langga, pinag-uusapan nyo yun dito sa amin, ang kakabukas lang na supermarket, yun yung Mandarin Supermarket mga langga. First time dito sa Katmo na magkaroon ng supermarket, yung matindahan na malaki na para bitang Prince Warehouse Club or mini mall, pa siyang mall na maliit. Kaya pinag-usapan ng mga tao ngayon dito mga langga na kanang kahit sa FYP ni Insik, marami kasi siya mga friends dito sa kuan. Kahit sa akin, makikita mo talaga yung excitement ng mga tao dito na nagkaroon sila ng mall. Kami hindi naman kami hindi naman kami nanibago kasi galing kaming syudad, then maraming mall doon. Hindi nga lang kami laging pupunta kasi nga walang pera, wala ding pang-budget sa pang groceries or pang shopping. Kaya hindi na bago sa amin ang mall mga langga. Pero dito sa Katmon, dito sa Bukid mga langga, sa Agsua, walang ibang bukang bibig yung mga tao na because today is opening ng Mandarin Supermarket. Kaya excited yung iba Kaya ngayong iba na nagpo-post sila sa kanilang Facebook na kuan kanang binagyo pa, kanang hindi nakapaghanap buhay ba. Sana nakapundo bitaw og ganang budget ba para bitaw sa opening sa Mandarin. So wala yung iba. Kaya kanang sayang yung marami daw mga sale kasi nga opening, maraming mga mura na mga bilihin daw mga langga. Kaya yun yung excited nakaka-excite ba. So kami naman ni Insik ni Papa, I don't know, wala naman talaga kami masyadong plano din. Si Papa excited kasi nga first time na magkaroon dito ng supermarket sa Mandarin. Kaya siguro subukan namin pumunta or manood lang ba doon kung ano yung makaganapan doon. Wala naman tayong budget sa manood lang, tapos para din makapamasyal kami ngayong araw na to kasi Sunday naman. Tapos na naman ako sa mga labahan ko mga langga, kahit masama yung panahon ko, masama yung pakiramdam ko, naglaba talaga ako mga langga ng paunti-unti para hindi ako matambakan ba, lalo na mga ni Spings, aming mga gamit dito na trapo. Kaya yun mga langga, kaya subukan natin si Insik kung nasabihan ko na naman siya kanina na sama kami sa kanya or punta kami ng bayan mamaya. Manonood kami ng opening. Manonood lang naman. Baka merong mga libre doon na mga pa-free taste ba? O diba? Manood lang naman. Baka pag magkapera tayo, ibabalik tayo sa mga ibang araw, mga langga, Kaya, abangan nyo kami mamaya, sa aming ganap, mga langga. Kasi, talaga namang excited ako mga langga. Excited kami na magkaroon na dito, Kasi, sa bukid mga langga, kahit magtanong ka pa, wala talagang mga malalaking tindahan. Yung parang mall ba? Yung bang makakapili ka ng kung ano yung gusto mo. Kasi meron dito yung mga medyo maliliit lang
Tapos may mga tubo na yung mga may mga tubo na yung mga paninda. And kanang unsa na kanang medyo mahal lang. Medyo mahal na ba kaysa doon sa mall talaga na kung gusto mo ng like for example, gusto mong bumili ng mga sardinas. So makakapili ka ng talaga ka ng iba't ibang klase ng sardinas. Makakapili ka ng mas mura na sardinas. Kung ganun ba? Meron kasi sardinas mga langga na hindi mo na magusto yung lasa ba. O meron ding sardinas na masarap sa panlasa mo, kaya yun yung lagi mo binibilit at binabalikan mga langga. Kaya mas maganda sa mall, makapamili ka ng medyo mura, medyo mababa ang presyo kaysa dun sa maliliit na tindahan na kasi ganun mga dito mga langga, mga dito yung bang like for example, gusto mong mag-imbak bitaw or gusto mong mag-ready ng mga dilata, ng mga noodles, hindi ka makakapili pag sinabing ka ng sardinas green, yung brand na yun lang yung ibibigay talaga sa iyo, hindi ba yung ikaw mismo yung pipili ba, gaya ng nasa mall, mga ganun mga langga ba. Kaya yung mga tao talaga dito talagang masaya talaga kami mga langga. Okay. Subukan namin. Noon sana mga langga, maitatayo sana na mall. Dito kaso lang hindi na grant yung request na yun. Kaya ngayon, talaga ang mga tao ay walang ibang laman yung mga shared post yung tungkol dun sa Katmon. Hindi naman ako followers ng Katmon mga langga, si Insik lang sa kanyang Facebook. Kaya yun, wala kang ibang nakikita kundi excited. Pati kami, mga langga, kahit wala kaming pera na pang grocery. Kanang masaya kami kasi nga paano pag nagkaroon tayo ng pera, or paano pag one of these days kanang magkaroon tayo ng budget, di ba? Di masubukan natin na mamili-mili ng makabasket ba? Alam niyo yung feeling na ganun mga langga. Yun bang kasama pamilya mo, kasi iba yung feeling ng ganun eh. Tapos basta sarap siguro sa feelings mga langga, no? Yung bang kasi nakikita ko sa mga vlog mga langga, lalo na yung si ma'am yung modern nanay, si Ma'am Con Cruz. Followers niya ako mga langga. Grabe talaga, para bang mag-groceries bitaw siya mga langga. Yung bang wala bitong iniisip na budget, or yung kuha lang ba, yung sa depende sa gusto niya mga langga. Baka na naman baka mag-isip na naman kayo ng masama, sabihin niyo na naman, paparinig na naman. Hindi, i-share ko lang kahit kayo panoorin niyo si Ma'am Con Cruz sa kanyang Facebook page. Modern ng nanay yata yung kanyang YouTube channel, tapos Con Cruz yung kanyang Facebook, yung pangalan sa Facebook niya. Grabe kong mag-haul, grabe kong mamili, kasi mamimili kasi siya, ang laki din kasi ng bahay niya mga langga, tapos ang yaman din, tapos marami siyang ref. Yung ref niya nga di katok-katok ba, yung ref niya, yung modern talaga, kaya tinatawag siyang modern nanay. Kasi yung mga gamit niya sa bahay niya ay talaga namang moderno talaga. Yung ref niya, di katok. Yung mga lutuan niya talaga namang ang gaganda. Kaya, pero ang pinakamaganda ko talagang papanoorin sa kanyang video, yung mag-grocery. Kasi para bang nag-i-imagine tayo no na tayo siya. Yun bang papasok ka ng grocery, kuha ka lang ng yung ditulak na cart, tapos lahat ng gusto mo or nakikita mo na para sa maganda, kinukuha mo lang ng walang iniisip na budget ba, walang iniisip na listahan. Kasi tayo aminin man natin o hindi, tayo kasi mga ultimo lang, or tayong nasa mahirap lang tayo, ay yung like for example, pupunta tayo ng mall, or like for example, meron tayong okasyon, tapos pumunta tayo ng mall, doon natin bibilhin yung mga recados, like pang spaghetti, pang salad, yung mga ganon. Kasi yun naman lagi yung usual na binibili natin kapag pupunta tayo ng mall, kapag may handaan, mga langga. O kasi yung mga ingredients, mga carrots, mga patatas, ay doon kasi natin binibili sa palengke ng mga wet market ba.
Tapos yung mga gatas, yung mga fruit cocktail para sa salad, mga macaroni, doon natin binibili sa mall kasi pipili tayo ng mura, yung presyo. Eh sa mga nakarelate dyan, alam ko nakaka-relate kayo. Nililista talaga natin yun, nililista kung anong gatas, kung ano yung basta yung ano natin kanang condense lang, walang brand kasi depende sa brand yung pinakamura na brand, yun yung kukunin natin. Oo. Tapos lista na yun, naka-estimate na yung budget. Tapos ang kagandahan pa, naalala ko one time na kaming dalawa ni Insik mga langga. Ito ano lang ha kanang kwentuhan lang ba kaming dalawa ni Insik. Tapos parang birthday yata yun ni parang doon nag-birthday si Papa ng 52nd yata, 52 birthday, yung naglitsyon kami doon nandun pa kami sa Paknaan mga langga. So ayun, ang sabi ko kay Insik, nasamahan mo ko kanang mamili tayo ng pang salad ba, kasi surprise kasi namin yun ni Papa. Hindi namin sinabi kay Papa na meron siyang handa nun kasi nga kagagaling niya lang doon na sakit, and gusto namin magpasalamat kay Lord na binigyan pa niya si Papa ng panibagong buhay at gumaling din si Papa sa sakit niya. Kaya surprise talaga namin siya mga langga. Pero yung budget namin ay talaga namang friendly lang. Yung parang limited lang ba. Kaya sinama ko si Insik noon. Oo, sinama ko si Insik. Tapos sabi ko sa kanya, kada kuha ko, i-compute mo. I love you. Si Sphinx mga langga. Kita si Sphinx mga langga. Pakita ko si Sphinx sa inyo. Baby, ay sistan eh. Kita niyo si Sphinx mga langga? Ayan. Nanonood siya sa akin, nag-vlog. Pinapanood niya ako. So, back to our topic mga langga. Sinabi ko sa kanya na Insik ka ng kada kuha ko, bigay ko siya yung price, i-compute mo. O, kino-compute niya ba? Compute. Sa cellphone. So, meron yung iba mga langga na walang presyo. Oo. Yung iba pala, hindi niya na-compute. Nakakahiya talaga yun mga langga. Kasi first time yun nga nangyari ba. Oo. Kuha lang ako ng gatas, ng macaroni, ng mga kinakailanganin ba. So, sabi ni Insik, magkano na? Yung iba pala, hindi niya na-compute. Siguro, hindi nakinig or magkano na? Tapos yung budget namin hindi pa siya umabot doon sa limit ba na budget namin. Meron pa natira, bili pa tayo ng para pandagdag sa kuan ba, sa kanang handa ba. Bili kami ng ground pork, ako ng ground pork, nagpatakal ako ng 1/4 na ground pork. Tapos kasi sana ako maglumpia mga langga. Doon na, fast forward. Yun, umabot na sa limit. Umabot na sa limit yung kinuha namin ko. Dami no, tapos hindi pa siya, parang sumubra ba? Na-amaze ako kasi nga may sumubra nga. Tapos papunta namin sa counter mga langga. Hoy, Ginoo ko, ang laki ng ang laki pala ng total ba? Nakakahiya talaga mga langga kay gano'n no. Nakakahiya mga langga kay daming tao sa likod kasi nga yun kinabukasan nun ay holiday kasi kanang araw ng kagitingan yata yung 9 April 9. Tapos kinabukasan walang klase kaya maraming tao sa mall na mga panahon na yun mga langga. Daming tao sa likod. Tapos sabi ko yun yung pera ko kung ipipilit namin, wala, hindi kakasya yung pera. Kaya nagbawas talaga kami mga langga. Nakikita ko sa mukha nung cashier mga langga, talagang nahiya talaga ako mga langga kay para talaga siyang nairita. Buti sana yung cashier ba kay kanang bitaw kanang mabait ba. Mabait naman siguro siya, pero siguro sabi niya kukuha kayo ng mga items tapos hindi naman pala kayang bayaran. Kasi akala ko talaga mga langga, kinumpute na yun ni Insik ng paisa-isa. Sabi ko, ba't sumubra? Ba't ka nang sumubra yung natin ba? Sabi niya, meron daw kasi siyang hindi na-compute. Yun pala yun mga langga. Kasi, like for example, yung, yung, ano ba yun?
condensed milk, 3 lata yung kinuha ko, yung binigay ko sa kanyang price, yun. Dapat sana, i-times 3 niya yun. Yung nilagay lang niya dun, 1 lata lang, kaya pala sumubra. Kaya yun, nakakahiya talaga mga langga. Nagbawas mga langga hanggang sabi nung sabi nung cashier, magkano yung pera nyo? Sabi nung cashier. Sabi ko sa kanya, yan lang. Yun, bawas siya, bawas. Hanggang, ang liit lang pala. Ang kunti lang pala talaga ng inabot ng pera namin na, budget mo. Kaya nakakahiya mga langga. Nakakahiya. Kaya, yun, hindi ko na talaga kanang inulit yung ganun. Talagang ako na yung nag-compute. Minsan nga mga langga, kasi nga gaya nung nangyari kay Insik, di ba? Like for example, yung condense ay ibutang na itong pananitan tag 30 or 32, ganon. Sabi ko kay Insik, 32, tapos nilagay nila ng 32, 3 lata ha. So 32, 6 96 dapat nilagay niya ng 32. Kaya yun, na-short kami. Kaya ang ginawa ko sa susunod, nung kapag meron kaming budget, like for example, meron kaming 1,000 or 1,500, tapos kailangan naming bumili ng mga sabon. Kasi medyo mura kasi mga langga sa mall. Sa totoo lang, mas medyo mura sa mall kaysa bumili ka doon sa mga tindahan lang na kasi may mga tubo na yun eh. Kaya mas maganda talaga kung sa mall, kung meron ka lang talagang pera. Kaya yun, pag ako meron akong budget na, for example, noon nagtrabaho pa ako, meron akong sobra na 1,500. So ito pang groceries to, like sabon panlaba, mga ganun, mga gamit sa bahay, shampoo, panligo, mga ganun. Ang ginagawa ko, like for example, kukuha tayo ng 3 lata ng ganun, nililista ko ng mga langga, yung 32, mga ganun, nililista ko talaga siya. Tapos, pag malapit na ako matapos sa pamimili, total ko na yun lahat. Kaya, pati yung points, like for example, 15.35 o 25, yung mga ganun ba, mga 25 cents, kasali yun mga langga. Uy, sus. Kaya, na-amaze ako kay Ma'am Con Cruz. Na-amaze talaga ako sa kanya kapag namimili siya. Wala siyang iniisip na budget. Siguro nga mayaman, nasa mayaman nga sila. Hindi pa talaga namin nasubukan yung gano'n, no? So soon, baka pagpalain tayo ni Lord balang araw, no? Hindi natin alam kasi bilog yung mundo. Libre naman yung mangarap mga langga. Kaya tuduhin na natin mangarap. Yung mga ganun ba, no? Kasi nakaka-amaze ba yung kahit sabi nga ni Insik, langga, ba't yan lagi mong pinapanood? Tapos pagkatapos niyang mamili mga langga, ino-organize niya doon sa ref niya, sa mga pantries niya, mga ganun ba? Ganda, parang na-amaze talaga ako sa kanya manood ba? O siguro sabi ko sa sarili ko, siguro kahit bagyuhin sila ng 1 buwan, hindi sila magutom. Kasi marami silang budget niya. Marami silang stocks. Tapos yung karne pa nila mga langga, iba kasi yung section, meat section mga langga. Yung binilhan niya ng meat, hindi siya bumibili doon sa mall. Meron siyang parang mga fresh meat na bukod na tindahan, iba yung tindahan na binibilhan niya. Kasi groceries niya, parang isang auto, parang na yata, nasakop yata yung buong sakyan niya ng kasi van yung sinasakyan niya eh. Laki na sasakyan niya kasi nag-groceries nga siya, nag-haul siya ng groceries. Tapos, hihinto pa siya doon sa isang meat section, sa isang meat shop ba? O yung mga nagtitinda talaga ng mga meat. Doon, grabe yung mabayaran yung mga langga. Kasi nagdadala siya ng sarili niya mga foam. Yung mga styro ba? Mga styrofoam na malalaki ba? Yung mga puti. Nadala siya doon. Bukod yung manok, bukod yung baka, bukod yung pork, bukod yung mga ground pork, yung mga ganun, giniling ba? Bukod na yung mga chicken liver, chicken feet, mga ganun. Grabe talaga mag-haul. Na-amaze talaga. Kaya gusto ko siyang panuorin. Tapos nagluluto din siya. Natututo din ako ng mga sipon na. Natututo din ako sa kanya mga langga ng mga recipes na yung kahit mayaman siya ba, mga simple lang bita, nagbibigay siya ng mga tips kung paano makakatipid ng kahit yun lang yung ulam, yung ganun ito mga langga. So, libre naman mangarap mga langga, hindi natin alam
who knows, hindi natin alam, one of these days, balang araw, ay masubukan natin, no? O, kahit, kuan ba, utusan lang tayo na, oh, pag grocery mo nga ako, papayag talaga ko mga langga. Para naman, masubukan natin ba na, kahit utusan lang ako na, ito lang ga, oh, kuan, worth, ano yan, like for example, 10,000 yan, oh, kuan, kanang, ilagay ko dito sa tindahan ko, ipag grocery mo ko, hindi naman tayo makakakupit doon mga langga or makapangtikas ba kaya may resibo man yun. Oo ba, utusan lang ako kahit yung subo lang sa akin ay lunch. Ay, papayag ako doon mga langga. Oo, para masubukan ko na. O ito, kahit may listahan pa rin. Oo, at least subukan natin kasi ang sarap talaga, parang stress reliever bitaw ng musuri-suri sa mall mga langga kahit wala kang bilhin pero mas maganda talaga ng meron. Okay, kahit may magugustuhan at may magugustuhan ka talaga. Kahit nagpikit-pikit pa yung mata mo na hindi mo titingnan yung mga paninda, yung mga stall sa mall, o mga paninda nila na lalo na kapag mga mura, lalo na mga langga, magbi-blink-blink talaga yung mata ko kapag may buy one take one ba. Like for example, powder, 1 kilo, bili ka ng powder na yan, tapos, buy one take one nga, yung ganun ba? Or meron ba rong powder, tapos, merong free na isang basto ng bar na sabon. Ganun ba? Blink yung mata mo kasi nga makakatipid ka kahit paano. Kaya yun, mga langga, sinishare ko lang yung yung excitement namin. Kaya abangan nyo sa susunod na video ko na to kasi nga natapos ko na tong video na to mga langga. Tinapos ko na lang, nag-usap lang muna tayo mga langga. So, ayun, meron tayo ditong pandesal. Umili kasi insik doon sa pinsan niya. Meron tayo ditong tinapay mga langga. Oh. Ito lang yung breakfast talaga natin, pinaka-breakfast kay hindi man tayo mag-breakfast ng umaga ng kanino. No? Ano lang. Tapos yun nga, abangan nyo sa susunod na video na to. Kung matutuloy kami, mapayag sa insik, magpunta kami doon sa bayan. Tapos kasama namin si Papa. Pa! Sige, Papa. Kasama namin si Papa. Para naman makapamasyal mga langga. Okay. Simula talaga nung birthday ko, hindi na talaga kami nakapasyal ba. Kasi masama yung pakiramdam. Tapos, yun nga, nagkalagnat pa tayo. Tapos, binagyo naman ng mga ilang araw. Kaya, kahit wala tayong pera, wala namang nagbabawal no na bawal pumasyal kung wala kang pera. Lang tayo, titingin-tingin lang tayo doon ba kung ano yung mga pangyayari kasi mga langga kapag opening, meron yung mga mga sale, mga free taste, ganun baka mayroon silang doon ba. No. Kasi yung mga kaibigan ko dito sa bukid mga langga, yun yung Bukang Bibig, malayo pa lang. Mga karang araw pa lang, yun na yung Bukang Bibig, punta daw sila sa Mandarin. Kaya na-excite na din kami ba. Sabi ko kay Insi gabi, tapos sabi niya, tingnan natin, let's see, kasi meron pa akong pasahero. Ikaw pagkatapos mo ihatid yung pasahero mo, punta tayo sa Marites Papa. Hindi naman siya umimik. Siguro payag yun mga langga. I hope so. Sana nga papayag siya. Okay. Ulong ko abit talaga yung sipon. Grabe. Kaya yun mga langga, no? Happy Sunday ulit. Sana nag-enjoy kayo dyan sa inyong weekend. Kasama ang pamilya. And mag-ingat kayo lagi. Shout out to my mama na nasa Bohol, binagyo din sila doon mga langga. So, ingat tayo lagi. Magdasal lagi sa Panginoon para iiwas tayo sa lahat ng mga disgrasya, mga gulo, mga sakit, ganun. So, thank you ulit sa panonood. Maraming salamat and God bless. Happy Sunday ulit mga langga. Bye-bye.